Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Ito pong first quarter of the year o sa sinasabi po nilang first 100 days ng mga bagong upo na barangay officials ay magkakaroon po ng importanteng barangay assembly. Ang mandato po ng DILG na barangay assembly ay isang pagtitipo ng mga taga-barangay upang mapag-usapan ang mga naging aktibidad, proyekto at accomplishments ng isang barangay. Ito po ay ginagawa 2 beses sa isang taon. Ito nga pong linggong ito ay meron na pong nagsagawa ng barangay assembly po nila. Lahat po ng sektor, grupo o individual na residente ng isang barangay ay pwede pong dumalo at dapat imbitado po ng mismong barangay officials. Ito po ay para malaman ng taong bayan ang mga nangyayari sa trabaho ni Kapitan, mga ordinansa nila kagawad, mga cases na resolve ng lupon, peace and order activities, secretary's report at syempre po ang report na manggagaling sa tresurera ng barangay. Kagawad Butch, ano po ba yung mga na-experience po ninyo noong kayo po ay kagawad pa sa inyo pong lugar? Okay naman, alam mo ang barangay assembly kasi parang ano yan eh. Yung state of the barangay address ng kapitan, ang talagang bida dyan eh ang kapitan. Sinasabi ko yon sapagkat ang barangay assembly ay in principle is to promote transparency and accountability. Yung transparency, lahat po ng mga ginawa ng barangay for the first quarter of the year ng kanilang pagsimula ng kanilang mandato ng termino, isisiwalat nila. Pero usually sa first 100 days, alam mo nandyan yung adjustment period, di ba? Pati mga SKs na andyan, meron din silang sarili nilang mga i-report sa taong bayan. Opo. So, yung first 100 days, usually, sa aking experience, ayan yung mga plano ng ating kapitan. Nakapag-usap na ang kapitan tsaka mga hagawad at marami na silang nagawa rin at marami silang adjustment na ginawa sapagkat yung adjustment na yun, halimbawa, pag may hihingi ng ganito o kaya may ganitong pagtulong, kinakailangan palang dumaan dito, alam mo lahat nag-a-adjust yan. So, hindi ganun katindi ang, not unless na mga veterano sila. Pero, yung mga sa mga bago, hindi pa ganun talaga kadami ang mga achievements for the first 100 days. Other than, nagbibigay sila ng kanila talagang plano para sa barangay. Yung accountability, alam mo, SK May, naalala ko itong word na to sapagkat meron kasing sa Facebook, di ba? Ito mga lingkod bayan, meron sa Facebook na nagsasabing, ano ba itong mga hagawad na to? Kaya yabang, pero kaya ko din naman gawin yun. Okay. Yes, lahat naman may kakayahan eh. Wala naman problema at wala naman talagang kompetensya. Yun nga lang, pag ikaw ginawa mo yan, pwede mo nang hindi ulitin. Ang mandato ng kagawad at kapitan and any public servants for that matter, gagawin nila araw-araw. And accountable kami sa hindi namin paggawa nyo. Pag hindi namin ginawa, accountable kami. Yan ang accountability. Ano ba ang ginawa namin sa barangay? At yun sinabi nga ni SK May kanina na paano paggawa ng ginagawa. Accountable po tayong lahat. Regardless by law, kung dereliction of duty or nag-abuse of authority or true votes. Kasi mararamdaman at mararamdaman ng taong bayan kung anong ginawa mo o hindi. Pero maganda yung barangay assembly na yan. At mamaya nga, didiscuss natin. Naimbita po tayo at next week na andun po tayo sa magandang lugar. Ayan, maraming salamat po Kags Butch. Sa mga nagtatanong naman po kung kailan po ang ating mga barangay assembly days, Proclamation 599 by President Rodrigo Roa Duterte in 2018 declared that Saturdays and Sundays be noted as barangay assembly days. Kags Butch, bakit nga po ba ginagawang weekends instead of weekdays po or office hours ito pong barangay assembly? Ayan, simple lang, SK, para maka-attend lahat ng taga-barangay ninyo. Wala akong pinipili dyan. Although, syempre, meron silang invitation. Nandyan yung PWDs, nandyan yung tricycle sector, TODA, nandyan yung
mga senior citizens, lahat ng grupo na tinutulungan ng barangay, pero lahat ng residents sa barangay pwedeng umattend. Meron kasing batas na halimbawa 15 and up lang ang makakadalo sa barangay. Wala na nakikinig doon kasi alam mo naman yung mga tao, pagka pumupunta may kasama mga bata, wala akong problema yon. Basta ang residente nakikinig, lahat ng taga-barangay maaaring magpunta. Kaya ginagawang Sabado at Linggo para nga naman walang pasok sa trabaho. Yun lang naman yun. Ayan po, maraming salamat po at malinaw na malinaw po yan, Kags Butch. Kanina po nabanggit nyo na po na ang pinaka-highlight po ng ating barangay assembly ay ang atin pong kapitan. Dahil po dito po niya binibigay ang kanyang kapitan's report. Mga kabarangay, kung ang ating pong presidente ay meron pong SONA o State of the Nation Address, ang atin naman pong mga kapitan ay meron pong kumbaga parang State of the Barangay Address. Ngayon naman po pag-uusapan po natin kung ano-ano po ba ang mga pinag-uusapan at kung ano po ang nire-report ng kapitan sa kanya pong report. Una-una na po dyan ay ang proper turnover po ng barangay report. Kasama rin po ang total budget of Barangay IRA o IRA during turnover o ang financial status po ng kanilang barangay. Introduction of officials and staff, accomplishment report, kagawad and committee reports and accomplishments. Kasama rin po ang mga proyekto at mga plano for the barangay and other matters at meron din pong question and answer. Maraming salamat. Yun nga ang nilalaman ng Kapitan's Report o State of the Barangay Address. Dun sa una, babalikan lang natin, SK, dun sa proper turnover ng barangay, yung mga turnover ceremonies noong nangyari noong November na nagkagulo nga. Yan nire-report ng kapitan niya kasi bago nga lang silang upo. Okay? Not unless na second, third term sila, pero yung mga first termer na magpapalit ng administrasyon, nire-report nila yan. Kasi ang experience ko noon, nung turnover, okay naman, well accounted lahat. Kasi alam mo, mawalan lang ng isang upuan at hindi ma-account. Doon pala nagkakasuhan Opo. Or nagsusumbungan na yan sa COA or meron dito nawawalan typewriter o laptop o computer, kulang. Pero ang naka-MR sa kapitan noon, 10 laptop o kaya 3 computer sa kanyang mga staff. So, yung proper turnover na ganun gamit ng mga barangay, nire-report sa taong bayan para alam ng taong bayan kung anong dinatnan ng mga bagong administrasyon. Opo. Ito naman pong kasunod, Kags Butch, ito pong total budget po ng Barangay IRA during turnover po, ang financial status po ng barangay. Paano po ba nire-report ng atin pong kapitan ito? Lalo na kung bagong upo pa lang po sila. Yan ang importante kasi most of the time, hindi alam ng bagong kagawad o bagong kapitan kung magkano talaga ang IRA. Hindi na IRA ang tawag, nagkamali lang tayo dito. NTC na yata, National something. Alam niyo po yun, pakicomment na lang po ha. Medyo nalihis ako. Matagal na akong hindi kagawad. Pero yung financial report, importante sapagkat yan ang aabutan ng kapitan, bagong upo na kung magkano ang natitirang pera ng barangay at magkano ba talaga ang budget ng barangay nila yearly. Naandyan din ang statement ng pinagkakagastusan ng barangay. Meron nga akong nabalitaan ito, totoo po ito sa iba pong malayong barangay po na nag-report sa akin na yun nga daw dating kapitan na natalo na at ang pinag-abutan ng mga bagong kagawad at bagong kapitan, hindi raw pala nagbabayad yung kapitan na yun ng Meralco. Opo. Hindi rin nagbabayad ng tubig. Inabot na ng ilang daang hundreds of thousands of pesos. Babayaran nyo ng bago. Opo. Pero habulin, yung dati nakaupo, bakit hindi ka nakakabayad? Or I don't know. Kasi parang ang gusto nila huwag na tayo makipag-usap na lang. Sige na, para i-let go na lang natin yan. Although, maraming legal avenues dyan. So, lumalabas dun sa financial report kasi kailangan malaman ng taong bayan kung anong sisimulan ni kapitan at saka ni mga kagawad na budget. Prior to bago pag-usapan yung bagong project ng 2024. Nangyari na yun ha. Pero i-report yan kahit nangyari na a few months ago.
Ayan, maraming salamat po, Kags Butch. Ito naman pong kasunod, medyo self-explanatory naman po ito, pero importante rin po na makilala po ng mga barangay residents ang kanilang mga barangay officials at staff. Kaya kasama rin po ang introduction po nila sa report po ni Kapitan. Nandyan din po ang accomplishment report ng mga kagawad and committee reports and accomplishments. Pero kagaya nga po ng nasabi po ninyo, Kags Butch, sa first quarter po ng kanilang paglilingkod sa barangay, ay hindi pa po gaanong fleshed out ang mga accomplishments po ng ating mga officials dahil nagsisimula pa lamang po sila. Pero sa mga susunod po ng barangay assembly, mahalaga din po na pakinggan po ng mga barangay residents yung mga accomplishments po na ito para talaga pong alam po nila na may ginagawa po ang kanilang mga barangay officials. Kasunod naman po ito po, napaka-importante, Kags Butch, kung ano po yung mga proyekto at plano para po sa kanilang barangay. Yan, importante yan. Yan yung mga pinangako nung, alam niyo, sa experience ko, SK, yung pinangako mo nung eleksyon, pagdating mo ng barangay, iba pala. Yan, magbabago eh. Kasi sasabihin mong pinangako mo na magpapatayo ko ng pati semento ko ito at magpapatayo ko ng tulay dyan. Biglang pagpasok mo ng barangay, ay hindi pala abot yung budget. Ganoon parang, hindi pala natin kaya. Nagbabago eh. Pati rin sa mga kagawad na ganito ang gagawin, ganito biglang wala palang chairmanship na committee ng ganong klase na binuo ang konseho. Halimbawa, wala palang committee on traffic, pero magaling ka sa traffic. Wala naman traffic. Paano mo nagbabago yan. So, ito, mga napag-usapan na to at na-experience na ng ilang buwan na ganito pala ang problema ng barangay. Nagkaroon sila ng 5-year development plan. Pinag-usapan na dapat na pag-usapan na. At yan ang sabi nga ni SK, i-flesh out ninyo. Yan ang sasabihin nyo sa taong bayan para may ine-expect sila. At para rin naman yung mga nanonood, pagkatapos siguro ng barangay assembly, hindi habang nagbabarangay assembly doon lang, pagkatapos ng barangay, pwede sigurong magsabing ka, sama mo naman to sa project mo, mga ganun. Ang barangay assembly talaga parang town hall meeting yan. Opo. Ito naman po panghuli, Kags Butch, ang other matters at ang question and answer. Sino-sino po ba ang mga pwedeng mag-participate sa question and answer ng barangay assembly? Yan, yung sinasabi natin kanina na pagkatapos ng lahat, pwede na magsalita yung mga different groups, different individuals, lahat ng dumalo sa inyong barangay. Meron akong nabalitaan na malayong barangay din Oo, hindi. Kasi naglolo ko na. Hindi ko ma-mention yung barangay na yun. Yung barangay na yun, akala yung hindi nag-iimbita. Ang iniimbita lang mga kakampi. Opo. Para nga naman palakpakan lang ng palakpakan. At hindi po sila naku-question. At hindi sila naku-question. Dapat, open ka, transparent ka nga Kung may plano ka, kaya mo silang sagutin. Kung may nagawa ka, kung wala pa, di aminin mo, kasi first 100 days, ito mga plano namin, sir, ma'am. O ano bang gusto ninyo? O ganyan, o ito lang ang budget natin. Yun yung magandang usapan. Pero kung dadalhin mo dyan yung tao mo ng eleksyon, para magpalakpakan lang tapos magme-merienda lunchtime na, hindi maganda yun. Hindi yan barangay assembly. Oo, barangay assemble lang yan. Kaya, yun yung other matters and question and answer na napaka-importante para sa taong bayan. Dito naman po, Kags Butch, sa question and answer, ang mga residente po ba, maaari po silang magtanong o magbigay po ng mga suggestion din sa mga proyekto at plano na napakinggan po nila during the assembly? Yes. Pwede yun. At karapatan ng mga residente o kaya mga nakikinig nag-attend na gawin yun. Right nila yun. Kasi yun bihira mo lang makausap ang mga public officials mo. Opo. Lalo na sa harapan ng maraming tao. Ayan. Maraming salamat po, Kags Butch. At mga kabarangay, sa atin naman pong susunod na segment, pag-uusapan naman po natin ang ilang mga updates sa 2025 elections at pati na rin po sa Cha-Cha o Charter Change. Lahat po yan ay sa pagbabalik lang ng Sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay